It's grace upon grace. Di po ba, mababasa mo pa lang siya, grace upon grace. May grasya na, may grasya pa, lahat grasya. Hindi po ba masarap sa pakiramdam yon? Amen. Sabi yan sa Tagalog, biyaya na sinundan pa ng biyaya. Di ba? So, may grasya na, meron pang darating at darating na grasya. So, it's, kumbaga, in other word, unending. Never ending yung grace ng Panginoon. Ano? Okay, umpisahan po natin dun sa John 1:14 ba yun? The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Sorry, hindi ko nailagay yung 16. Nailagay ko ba? Yung sa 16, ayan, no? Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Nakuha natin? So may grasya na, there's already grace. So again, there's another grace in place of that grace. Di po ba So ganito yan. Noon pa man, hindi pa tayo mananampalataya. I mean, hindi pa tayo born again. Hindi pa tayo nagba-Bible study, like what we're doing now, nag-church service. Yung dati, nung maliit pa tayo kasi ako na born again ako, dito na lang sa UAE. So, back in the Philippines, yung dati ko is yun nga, kung ano yung, syempre, yung inimulat sa atin ng mga magulang natin. Amen? Tapos, sumasama lang ako sa mga friends ko, nagsisimba. Although hindi ko, basta ang alam ko, may Diyos, tama? May Diyos, hindi naman niya ako pinapabayaan. Pero that time, hindi pa man ako born again. Hindi pa ako tumanggap kay Kristo. Pero hindi naman niya ako pinabayaan. May mga nangyayari sa buhay ko, nando naman ang grace. Amen? So before pa, may grasya na sa buhay natin. Hindi lang natin alam na grace yon. Amen? Bakit? Kasi dati, ang alam natin, I will do good, so God will be good to me. Tama po ba? Siguro yung iba, may mga who grew up in Christian household, kagaya ni King, tsaka ni Sister Judith, they grew up in a Christian household. So, bata pa lang, I believe, na-introduce na sa kanila yung word, which is Jesus. Pero sa atin, karamihan, yun nga. So, before, I will do good, so God will be good to me. Tapos, ang gagawin ko pa, kung wari may gusto ako, may pinagpapray ako kay Lord, no? Magiging good girl muna ako. Magpapakabait ako, dahil alam ko, pag nagpakabait ako, ibibigay ni Lord yon. Tama? Tama po ba? Amen. Ayan. So yun ang dati noon. Dati na noon pa, ano? 'Di ba? Lumang-luma. Dati na noon pa. So that is before we were even born again. Grace is already there. Hindi lang natin siya alam. Hindi lang natin siya maunawaan pa. Amen? So, kagaya ng nasabi dyan sa John 1:14, the Word became flesh. So, balik na tayo ngayon. Ayan na. Nandito na tayo sa present age. The Word became flesh and made His dwelling among us. That is Jesus. And the Bible says, sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus, those who believe and receive Jesus in their life will be born again. Magiging bagong creature, di ba? Magkakaroon ng ano yung binigay sa atin nung tinanggap natin ang Panginoon? Salvation. Amen? We got salvation from God. And that is, sabi nga ni Pastor kanina, the best thing na nangyari sa buhay natin is si Jesus. The best thing that will ever happen to us, hindi man ang asawa mo, hindi man ang mga anak mo, hindi man ang nanay mo, tatay mo, ang Panginoon, ang the best thing. Kasi ang ating mga mahal sa buhay, ano na lang yan, bonus na lang yan sa atin ng Panginoon. Amen? The best thing is having Jesus in our life. So, paano natin masabing grace? Sabi niya, di ba, out of His fullness, we have all received. Mind you, it's past tense. Past tense means, it's already, nasa atin na siya, it's already within us. No? Ang kailangan lang bakit may no ako? Hindi yan. No? Past tense na siya. We all have received grace in place of all grace already given. Ayan. So,
this season, diba, Christmas is approaching, we will all be reminded of this grace that came to us, which is Jesus. Again, hindi siya yung, we might be reminded of lechon and ube and whatever, but those are good things, of course. But the most important season or pangyayari sa buhay natin is to be reminded of when we received Jesus. Do you still remember kung kailan mo siya natanggap? Kung hindi mo man na-remember, it's fine. As long as alam mo, tinanggap mo siya. Amen? At siya ngayon ang naghahari sa buhay mo. Amen? Importante po yun, na let Jesus reign in your life. Amen? So yun, yung nasa na ba ako? Ayan. So yung mga hindi natin yung mga naranasan natin before na grace, hindi pa yun kumpleto. Parang kasi, at saka iniisip natin doon, kaya nakuha natin yung grace na yun, it's because we work for it. Di ba? Hindi natin alam, binigay niya yun because of His fullness, because of His goodness. Amen? Pero ngayon, alam na natin yun. Tama? So now, Jesus, the Father God gave us Jesus. Doon na bumaba sa lupa para maging tao, para makasalamuha tayo. Bakit? Para alam, kasi diba sabi, meron tayong high priest, which is Jesus, na alam ang pinagdadaanan mo, kasi naging tao siya eh. Sino pa ang makakaintindi sa'yo kung hindi si Jesus? Nararamdaman niya yung feeling ng kinutya siya, di ba? Ng mismo mga tao na sinisave niya. Amen? So, sino pa mas makakaintindi sa atin? It's only Jesus. Amen? Hallelujah. So, God gave us Jesus, which is a personified grace. Grace is not just a scripture. No? Grace is not just a letter. It became a person, and it's Jesus. Amen? So, siya ngayon ay nananahan na sa atin. Hallelujah. Through the Holy Spirit. Salvation, only through Christ, the way, the truth, and the life. There is no other way. Alam po natin yan, tama? Amen. Alam natin na walang other way. So, bakit ka pa magpapakapagod na gumawa kung alam naman, kung naniniwala ka sa Bible, ano sinasabi ng Bible? Jesus is the only way, the truth, and the life. So, bakit ka pa gagawa? Amen? Hindi kailangan. Kasi minsan tayo performance-based eh. Kailangan kong gumawa. Parang doon ka na satisfy pagka may ginawa ka, doon ang satisfaction mo. But no, the satisfaction is only coming from God. Amen? Hallelujah. So, nung binigay niya sa atin ng Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng salvation. Now, when we receive salvation, okay na tayo doon, tama? Kampante na ako. I'm all good. Kasi, I'm safe. I know I'm heaven-bound. Tama? So, okay lang ba na ganun lang? Salvation lang. Hindi. Nung binigay ng Panginoon si Jesus Christ to save us, may kasama yun na grasya pang iba. Kaya nga grace upon grace eh. Hindi lang yun yung the ultimate grace lang is yung salvation. Marami pa po siya. Kaya lang, we have to access. Amen? Kailangan nating i-access yung pinagkaloob niya. Because God says, I have made everything available for you. Amen? May privilege. We have the privilege of God. Alam niyo, what is privilege? Parang VIP. Yung meron kang, ano ba nalagay ko dito? Special, you're having a special advantage. Christ has brought us to a place of undeserved privilege. Amen? Sino mahilig sa libre dito? Amen! Hallelujah! Who likes freebies? Di ba lahat tayo gusto natin ng libre? Amen? Pag may concert, libre. Wow! Pag may, let's say, sa hotel, may libre kang check-in and everything. Wow! Praise God. So, ang Panginoon, binigay niya na ang lahat sa atin. Everything. All spiritual blessings andyan libre. All we have to do is get it. Pero hindi natin nakukuha eh. Minsan yung kailangan talaga natin gumawa muna para makuha mo siya. O kaya, kung meron kang situation, alam mo naman kaya mo na, let it sink in sa atin. Ako ngayon ko din lang ito natutunan, no? Ngayon ko lang ito natutunan. Binigay niya ang lahat, everything made available for us. All we have to do is access. Bakit hindi natin magawa?
Bakit nagpapakahirap pa tayo? Why do we let ourselves suffer? No, na ginagawa natin na nag-worry ka. Sabi ng Panginoon, everything is okay. Kaya I have conquered the world. Bakit tayo nag-worry? Minsan, hindi ka na makatulog sa kakaisip mo, ano kaya mangyayari bukas? May pinagdadaanan ako. Why do we have to worry? Sabi ng Bible, sabi mismo ni Jesus Christ, di ba? Don't, anong tawag doon? Let your heart be troubled. Di ba? Sabi niya, because I have overcome the world. So, kailangan lang natin yung na-access. I mean, yung everything that made available, we have to access by what? By faith. Amen? You cannot access the privilege God gave to you without faith. It has to be by faith. Otherwise, it's not grace. Kapag ginawa mo siya ng, hindi gagawin ko muna to, hindi siya grasya. Bakit minsan hindi natin maintindihan? That's grace. If God is working on some things or situations that we cannot explain, even science sometimes cannot explain, yung mga, diba, yung mga flatline na sa hospital, tapos dineclare na patay, but then nabuhay siya. Science cannot explain that, but we understand as believers bakit nangyari yun. Kasi alam natin, it's the work of God. It's the work of grace. Amen? So yun yung, kailangan natin talaga siyang i-grasp. Ano bang sa Tagalog yung, angkilin natin yung sinasabi niyang grasya. Kasi yung grasya, it's overflowing. Ang sabi sa Amplified, basahin natin yung sa Amplified, ano? For out of His fullness, the superabundance of His grace and truth, we have all received grace upon grace, spiritual blessings upon spiritual blessings, favor upon favor, and gift, heap upon gift. So, continue siya. Ang sabi ng, ang meaning, na-search ko yung meaning ng upon, it's constantly, continually, tuloy-tuloy siya. Parang yung up-on. And then, upon, there is a response upon receiving. So, may response tayong gagawin. Kasi usually ginagawa natin react, hindi respond. Amen? React is different from respond. React is instinctive. Yung, gugulat ka na lang, mabibigla ka. Parang ganon. Sometimes we react based on our emotions. No, yung nagalit ka, hindi ka nag-isip. That is not grace. That is reaction. But when you respond, and this response is grace-based, based on the Word of God, in line with the Word of God, yung respond mo, hindi siya makakasira kung ano man yung sitwasyon na kung saan ka man nagre-respond. Bagkus, nakakatulong siya sa'yo. Amen? So, ang grasya na dumating sa atin, which is Jesus Christ, marami itong gagawin pa sa buhay natin. Not only salvation. Paano yun? Sinave kita. That's it? You're saved? Hindi. Magkakaroon ka ng pagbabago sa buhay. Amen? May change na gagawin ang grace sa ating buhay. Question is, are you willing? Kasi even if God wants to change you from this grace, di ba sabi ng Bible, we are being changed from glory to glory to glory. But if you're not willing, wala siyang magagawa. Amen? So, it's still up to us kung tayo ay papayag na mabago ng Panginoon. Amen? Tayo po ba ay nabago na ng Panginoon? Amen. At ang pagbabago na to, the change that we have, that we encountered when we accept Jesus, is continuous yan. Hindi yan one time na binago ka ng Panginoon and then bukas, hindi na, okay na. Hindi, kagaya nung sinasabi ng Romans 12:2, yung renewing of the mind. The renewing of the mind is every day. Like you renew your mind today. Ano ako ngayon? Thank you, Lord, for the patience. Thank you for the courage and the wisdom magagawa akong trabaho for today. And then everything all is well. Tapos kinabukasan, wala na. Hindi, kinabukasan is the same thing. Thank you, Lord, for another day. Thank you for your grace. Hallelujah. So there is a transformation that will happen to you. Kaso nga lang, hindi yun mangyayari kung hindi mo i-allow. Amen? You have to allow the grace of God work in your life. Amen? Asan na ba ako? Ayan.
So there's a transformation. Alam na po natin yun, di po ba? Na-transform tayo, and when we are being transformed, may change na mangyayari, di ba? Ano yung mga changes? Naranasan niyo yung mga changes, di ba? Mainam po ba ang mga changes na nangyari sa atin? Noong una siguro hindi natin matanggap, pero looking back now, di ba? Ang change na nangyari sa buhay natin. I believe lahat tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Lord, salamat. Kung sino man nag-imbita sa akin dito, narinig ko yung salita mo, tinanggap kita, and now I'm living. No, in line with your word, yung aking pamumuhay ay kasama na kita. Amen. Hindi po ba masarap yung sa buhay yung namumuhay tayo na kasama natin ang Panginoon? All will be well pag ang kasama mong naglalakad, wherever you may be, is Jesus. Amen. So, nasaan na ako? So, God gave us Jesus, and we have a transformation. You cannot go through one day in your life without the grace of God. Kaya niyo po ba mabuhay ng isang araw? You remember in our anniversary, nagawa tayo ng video. Ang tinanong ni what is grace to us? Naalala niyo pa yung dineclare niyo that time? Naalala niyo pa? So ako, ang dineclare ko doon, I can't live without it. Sabi ko, I can't live without it. Which is true. Hindi na ako mabubuhay ngayon nang walang grasya. Because everything in our life, as a believer, everything operates in grace. Lahat yan, gumagalaw ang buhay natin, it operates in grace. Lahat yan sa grasya ng Panginoon. Naiwan ka sa, let's say, sa service or whatever, na late ka, naka-attend ka pa din. Nagkaroon ng kung ano mang nangyari within the day, but then, the grace of God is there. Laging nandun lang. So, all we have to do is access it. Sabi dito, God has made everything available, sabi ko nga kanina. That privilege, we have to access that through faith. At yung inawit natin kanina, ano sabi niya? Rejoice. Sabi niya, ano sabi kanina? Leave the past behind. Leave yesterday's, today is a new day, di ba? So we have to rejoice. Rejoice and enjoy that privilege that you have access. Rejoice na hindi mo na kailangan gumawa para maligtas. Hindi ba, it's very overwhelming feeling, no? I don't have to do anything just to be saved. I only need to accept Jesus. Tama po ba? Kailangan ko lang siya tanggapin at maniwala na siya ang aking tagapagligtas. Amen? Rejoice na hindi ko kailangang, hindi ko kailangang gumawa para ibigay sa akin ni Lord yung ninanais ko. Di ba kailangan natin magalak? Let's be happy and rejoice that we don't have to do anything. Di po ba, in the Old Testament, they have to offer, alam niyo yun, yung mga sacrificial offerings. Pagka gusto mo ng ganito, you offer mo ganito. If you need forgiveness, you offer this. Hindi na tayo ganon. It's all been provided. Amen? So kaya nasabi ko, oo nga, andito na pala lahat. Kailangan lang natin i-access. Kailangan lang natin siyang, hindi ko siya ma-explain ng ayos, pero you know what I mean? You know what I mean? All we have to do is rejoice on that privilege. Magalak tayo na, yes Lord, I thank you. I don't need to do anything. Kailangan ko lang na purihin ka. And I will tell you, Lord, the desire of my heart is to know you more. And of course, ang Diyos, alam niya ang desire ng puso natin, mapabuti ang ating pamilya, mapabuti ang ating pamumuhay. Amen? Ang ating relasyon sa mag-asawa, sa pamilya, mag-ina, magkaibigan, mapabuti ang mga relasyon natin sa kanila. Yun lang naman ang ultimate, yun ang ultimate goal ko, yun nga yung, kasi the will of God in our life is to know Jesus. That's the will of God in our life. Now, we already knew Jesus now, na-accept na natin siya. So, ang desire natin is to worship Him and ayun nga, yung makasama natin siya sa araw-araw. Just acknowledge His presence. Indwelling na siya sa atin ngayon through the Holy Spirit, di po ba? Nung panahon nila, kasama na si Jesus, hindi pa siya natanggap, di ba? Meron mga hindi pa rin tumanggap sa Kanya, di ba? So, di ba, nakakalungkot. Pero I mean, for us, we are more blessed than sa kanila kasi hindi natin siya nakita. But we believe, natanggap natin siya. Amen? Because of the grace of God. And then, don't wait. Sabi ko dito kasi, don't wait to get
sick and tired by doing before you turn to this privilege. Meron tayo kasi tendency na gawa muna tayong gawa no? Yung pag napagod ka na, di mo na kaya, doon ka, Lord, hindi ko na kaya, doon ka pa. Before you get into that situation, why not, i-claim mo na, surrender mo na kay Lord na bakit ka pa gagawa. Doon din lang ang punta mo. Kasi, bakit? Because we are, tao, hindi natin talaga kaya without the grace of God. Amen? So, kung doon ka rin lang pupunta, babagsak doon sa grace of God, bakit gusto mo bang mahirapan? Tama po ba? May time na ganun tayo yung hindi natin naaalala, hindi tayo na-remind na, oo nga pala, provided na pala ito, kailangan ko na lang na i-access through faith. Kasi hindi mo ma-access ang grasya kung wala kang pananampalataya. Amen? Because grace can be, activate only pagka ang pananampalataya mo is nandoon. Usually kasi ang faith natin, let's say yung may faith ka na aandar yung sasakyan mo, may faith ka na makakapunta ka sa church, may faith ka na matatapos mo yung trabaho. Sa mga bagay lang na yun. But yung activate natin yung faith natin sa grasya na pinagkaloob sa atin. Amen? At sabi dun sa, ano ba yun? Ayan, sa James 4:6, sa Amplified Version. Sabi niya dyan, but He gives more and more and more. Dami, no? More and more and more grace through the power of the Holy Spirit to what? To defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Therefore, it says, God is opposed to the proud and haughty, but continually, ito yung gives the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. So sabi niya dyan, more and more and more to defy sin. Yun ang sinasabi niya. So ang grasya, tinuturuan tayo na because of the grace of God, nagkakaroon tayo ng courage ngayon, ng lakas na loob na hindi tayo bibigay sa kasalanan. Amen? Hindi tayo, kasi ang kasalanan, nandiyan naman yan eh. It's everywhere because we are in this world. But because we are children of God, ano yung natin dito? Asan na? Ayun. I am a child of God, being led by His Spirit, living under His grace, and have the power to say no to sin. Ito ang wag natin kakalimutan, yung have the power. We have the power to say no. Kaso nga lang, hindi natin ginagamit minsan. No? Hindi natin pinapractice. Kasi nasanay tayo dun sa, sige, ko muna, parang yung paawa, okay, gagawin ko muna sa akin, and then later on, wala na, doon na pupunta kay Lord, Lord, bakit ganito? Tinanong pa si Lord, bakit ganon? Amen? Nasaan yung verse ko na tayo? Sa Titus po ito, no, Pas? Itong verse na to. Meron ba yung Titus? Ayan. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly possessions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So imagine, nandiyan na ang Holy Spirit sa atin. Kailangan lang talaga natin siyang sumunod. Ang sabi dun sa kanina, di ba? To lead obedience. Ano ba yun? Nasaan na? Nawala ako. Hold on po. Ayun. To defy sin and live an obedient life. Tayo po ba ay masunurin? Sino mga masunurin dito? Hindi sa asawa. Alam ko naman lahat tayo masunurin sa asawa. Amen? Babae to lalaki, masunurin yan sa asawa. Hallelujah. Paano mo i-explain yung kay Bruno Paz? Yung masunurin sa asawa. Yes, man. Yeah, always yes. Say yes. Ayun, nasa na ako? Ayan, to live an obedient life. An obedient life is paano ba ang obedient life? Obedient in a way na obeying the word. Kung ano ang sinabi ng Bible, yun ang ginagawa natin. Amen? And it teaches us, ibig sabihin, it teaches us, araw-araw yan. Hindi yan one time lang na, sabi ng Bible, anak, ganito ha. Tapos, ganito.
no, it's an everyday process. It's not a one-time, big time. It's all time. Amen. The grace of God, the Word of God, is all season. Amen. Hallelujah. Kaya lang ngayon naalala natin lagi yung grasya na naipagkaloob sa atin. It's more and more and more. We have just to access it. Sabi ni Paul dun sa, hindi ko yan nilagay dyan, no? 1 Corinthians 15:10, Paul said, whatever I am, it is all because of God. Sabi niya, no? It's all because of God pouring all special favor on me. 1 Corinthians 15:10. So, si Paul sabi niya, kung ano man ang meron ako, kung ano ako ngayon, it's all because of the favor of God being poured out on me. Tama? And it was not without results. Yung kung ano yung binigay sa akin, kung ano ngayon ako, it's not, His grace to me was not without effect. Sabi niya, yung grasya ng Panginoon sa akin, hindi yan walang epekto sa akin yan. Sabi niya, may results. Yet, I work harder than all of them, sabi niya. Ito po, hindi sinabi ni Paul na nagtrabaho siya more than sa mga disciples na kasama niya. Ang sinabi lang niya, kahit na gano'n na siya ang mas maraming ginawa para sa ikalat ang salita ng Panginoon, yet not I, sabi niya, di ba? But the grace of God that was with me. Di ba? But the grace of God that is working through me. Amen? So ano bang pinapahiwatig ni Paul dito? Lahat ng ginagawa natin, it will not bring glory to us. It will bring glory only to God. It's because only of God. Whatever we have, whatever we are, it's because of God. Now you can say, I am who I am. It's because of God. I am saved. I am saved. I am redeemed. Di ba? I am blessed. I am lahat na masaya ako ngayon. Hindi ko man lahat ng yaman na nasa mundo, hindi ko man makamit lahat 'yon. It doesn't matter to me. Amen? Kasi ang importante, yung joy ko, yung peace ko na nasa akin, it's all because of Jesus. Amen? Ang ultimate goal po natin dito sa mundo, ang gusto ng Panginoon sa atin, you know why He created man, ano? Di ba ang purpose ng Panginoon nung kinreate niya yung man, nung before the fall of Adam, di ba, napakainam, nilagay siya sa paradise, binigay lahat ng kailangan niya. Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin, na tayo'y masaya, lahat provided. Amen? Yun ang gusto niya sa atin. Kaso, na-fall nga si Adam. Amen? Pero, God is still gracious. Diba? Na-fall. Ano sa Old Testament or sa New Testament, then maraming mga Bible characters dyan na sumablay. Amen? But because of the grace of God, pinatawad sila ng Panginoon. At the same time, sa atin naman, no, tayo ay sumasablay. Every day, may sumasablay sa atin. Totoo po ba? Amen. Lahat tayo sumasablay. Even the pastors na nagtuturo sa atin, sumasablay. Pero ano ibig ko sabihin dito? Hindi naman lahat is porque kunwari pastor, hindi na nagkakamali. Meron pa rin pagkakamali. But God is so gracious and God is so good. Hindi niya hayaan. O sige, kaya nga grace upon grace eh. Sabi mo, Lord, sumablay po ako ngayon, nagkamali ako ngayon. Sabi niya, okay lang yun, anak. I still love you. I will still give to you. Kasi kung yun ang basis na sumablay ka, wala ka ng grace, hindi siya grace. Tama po ba? When ang sinabi ni Lord na, ano ba yan, ilang beses na kitang, di ba, yung mga ganun sa atin, usually, o kung ganun ang gagawin ng Panginoon, hindi siya grace. Kaya nga siya grace eh. Kahit na magkamali ka, bibigyan ka pa din niya. Kahit na magkamali ka, mahal ka pa din niya. Kaya nga si Jesus Christ died on the cross while we were still sinners. Otherwise, it won't be grace. Amen? Kung sabi niya, o teka, bibigay ko lang ang anak ko sa inyo to save you, kailangan maging matuwid muna kayo. Ay, hindi siya grasya. Amen? Kaya, yung grasya, malawak, it's very vast, huge, whatever, malawak ang grasya. Minsan, hindi natin siya naintindihan when we don't understand what's happening. But God is doing it for us. It's all for the better of us, for the good of us. All we have to do is believe, no? Yung, yes, Lord, hindi ko man naintindihan kung ano tong nangyayari sa buhay ko, bakit ganito. But I trust you.
Di mo ba? I thank you. Alam ko, hindi mo. Kasi yun ang sinabi niya. God will never go back on His word. Ang sinabi niya, hindi kita papabayaan. I will give everything to you, provided to you. Nandiyan ang Holy Spirit to guide you, di ba? Meron kang counselor, meron kang, ang daming pangalan ng Holy Spirit eh. Ano yung mga pangalan niya? Meron kang friend, laging naka-standby yan. Imagine, laging naka-standby. So all we have to do is talk to the Spirit. Talk to God. Hindi yung magme-message ka muna or don't get me wrong, wala po akong pinaparinggan. No, yung magpo-post ka sa FB or whatever. That is okay if that is what you truly feel and if that is what will release your feeling or anxiety or kung anong nararamdaman mo. Wala po akong sinasabing ano yun. Pero what I'm saying is, kaya nga sabi niya, Holy Spirit is there. Every 24/7, di ba? Kaya minsan may time na nagigising na lang ako ng madaling araw. It's not because may pinagdadaanan ako or something. Basta lang magigising ako. And then mahirap na magpatulog. And then what I will do, I will talk to God. Parang sinasabi ko na, baka ginising ako ni Lord kasi gusto niya makipag-usap sa akin. Parang ganon. And then after you talk to God, alam mo yung feeling, immediately, kagaya na sinasabi ng Bible lagi, immediately, merong resulta. Pagka nagsabi ka kay Lord, immediately may resulta. Di ba? Di ba sa mga Bible accounts merong yung storm, di ba? Pagka salita ni Jesus, immediately kumalma. Ganon. So pagka meron tayong nararamdaman na hindi mainam, let's talk to God. Immediately, mawawala. Magbasa ka nga lang ng word niya eh. Or makinig ka lang, whatever. Kahit na 5-minute preaching regarding the word of God, marirelieve ka agad. And then, syempre, lahat tayo may pinangahawakang verse. Meron po kayong pinangahawakang verse, tama? May pinangahawakan kayong salita ng Panginoon. Sa akin, yung no word from God will ever fail. Yun ang pinangahawakan ko. So, naniniwala ako na walang sinabi ang Panginoon, o ang scripture na nakalagay dyan sa Bible, na hindi niya gagawin, na hindi mangyayari. So, lahat ng yon pinangahawakan ko. So, ang alam ko niyan, Lord, I know, gagawin mo to. Oh, Lord, I know, you will do this. So, if you are resting, kagaya ng sinasabi ni Pastor, yung in-explain niya, no? Resting is not, does not mean inactive, yung naka-steady ka lang na ganon. Resting means, it's in a spiritual realm. Nandun ka na may like me, no, ako napakarami ko physically, I'm exhausted. I-testify ko na sa physically I'm exhausted kasi talagang marami akong work dahil may mga bago kaming clients na pumasok. But then again, hindi ako nape-pressure in a way na, ano nang gagawin ko, paano na to? Hindi ako nape-pressure. Ang pressure na nararamdaman ko lang is kailangan ko ng time. Kaya nga nag-overtime ako, at pumapasok ako na maaga para magawa ko. But hindi ako yung kagaya nung dati na, nagkakagulo na sa utak. Because I entered His rest. Kasi alam ko, tutulungan niya ako matapos ko yung work na yon. So, I am in His rest na, yun yung sinasabi natin, I still have the joy, I still have the peace inside me, even na physically exhausted ako, pagod ako. Minsan nga yung pagod nawawala pa eh. Amen? Always remember, God provided everything. Sabi ko nga, oo nga no, everything is provided. Kailangan ko lang i-access ba? Yes, Lord. Yeah, thank you. Sabi niya, rejoice. Sabi na kanina, anong awit kanina? Rejoice. Rejoice na I will spend Christmas with my daughter. Di ba? This year, dito, kasama ko siya. I will rejoice. I will spend Christmas. In New Year also. Kasi last year, hindi siya nakapag-New Year dito. So, I am rejoicing. And magre-rejoice din ako, hindi lang ngayon, sa mga susunod na araw, let's all rejoice. Don't forget that ang Panginoon hindi pa tapos sa atin. May mga pinagdadaanan tayo ngayon, but it's not the making of the Lord. No? Minsan, nangyari yan because of our wrong decisions. May nangyari dito because of the wrong choice that we made. But then again, God is so good. Itatama niya yung wrong decision na ginawa mo. Amen? Just hold on sa kanyang salita at ang pangako niya, maraming pangako ang Panginoon sa atin. Amen? Yung nga sa tao, naniniwala ka sa pangako niya eh. Man will fail. Tama?
sometimes man will fail you for his promises. O, kita tayo ng wala si Adrian dito, sayang. Nagsiset kami ng meeting. Tapos, wala, hindi matutuloy, di ba? May disappointment. Pero, but with God, there is no disappointment. Amen? Pero mind you, kasi sasabihin mo, Sis Kat, minsan may disappointment ako kasi may pinagpipray ako, hindi binigay ni Lord. Amen? If grace is working in your life, hindi mo mafe-feel na disappointment. Yon. Tama? Kung wala ang grasya sa buhay mo, ang mafe-feel mo talaga disappointment. Lord, bakit naman hindi binigay? Ito lang naman ang hinihiling ko. Parang gano'n, Ito lang ang hinihiling ko sa Paskong ito, Panginoon, boyfriend, gano'n. Hindi siya nakikinig, nahalata. Ayan, hindi niya narinig. Ayan. So parang, if grace is not operating in your life, when you pray for something at hindi na ibigay, madidisappoint ka talaga. Amen? But God is good. Because of this grace, hindi ka na madisappoint. Lord, I know, hindi mo man to binigay ngayon. I know, ibibigay mo. Actually, minsan, ibibigay niya na nga. Hindi mo napansin. Oo nga, pinag-pray ko pala to dati. Tapos, ngayon binigay ni Lord. Hindi mo man alam, di ba? Nakalimutan mo na nga na pinag-pray mo di ba? So, it's always in God's timing. Amen? Ibibigay niya. Hindi niya sasabihin, ibibigay niya, sinabi niya bibigay ko, sabi niya. Pero hindi natin alam kailan. So, what I'm saying is, ayun nga, because of this grace na tumatrabaho sa buhay natin, nagkakaroon na tayo ngayon ng wisdom to understand. Bakit ganito? Kasi tinuturuan tayo, sabi ng Bible, di ba? Teaches us. The grace of God teaches us. First, salvation. Nung na-receive natin ng salvation, may transformation na nangyari sa atin. Amen? And then after pag na-transform ka, may pagbabago. Tama? May change. O pagka may change sa buhay mo, this change is for the good, right? O pag may change, may resulta, benefits. Who will reap the benefits? Tayo din lang, di po ba? Lahat ng sinasabi ng Panginoon, ng salita, ng grasya, it's all for our benefits. Sinabi ba niya, ibibigay ko to sa inyo to make me feel good? Hindi, di ba? He's already good. Kaya binibigay niya lahat ng kailangan natin. Amen? Hallelujah, hallelujah. May nilagay ako dito, sabi ko, needing the Word of God or needing a grace in our life is natural for Christians. Tama po ba? Natural lang na kailangan natin ng Panginoon. Kasi sa Kanya tayo nakasuglong. Parang minsan nakakalimutan lang natin yun Pagka kasi maliit na bagay, kaya ko na to, Lord. Di ba? Kaso lumaki. Tapos, hindi mo na kaya. Lord. Di mo ba? So, make it a habit. Ako gagawin ko na to ngayon. Maliit na bagay, isasangguni ko na sa Kanya. Bakit ko pa palalakihin? Ba't ko pa hintayin lumaki? Kasi sinabi naman ng Bible lahat binigay ko na sa inyo. Lahat pinagkaloob ko na. Kaya nga past tense All has been provided and we all have received. Di po ba? So claim mo yon, kapatid. This coming season, nalalahanin natin yung grasya na binigay sa atin. Claim it. Maliit na bagay. Bigay mo na agad kay Lord. Huwag mo nang palakihin. Amen? Napakabuti ng Diyos talaga. Now, sabi ko, malapit na po akong matapos. Anong oras na? Ayan. Sabi ko na short lang, no? Ilang minutes na ba ako? So yun, natural sa isang Kristiyano ang kailanganin ng grace, ang word, no? Now, what does grace look like in our daily lives? Kasi sabi natin, ang grasya, hindi mo yan makikita. Pero, actually, makikita na natin ang grasya. So, nilagay ko dito, grace looks like a beautiful sunset. Di ba? Yung mga ganon. Makikita mo na yung mga kaaya-ayang tanawin, mabibigay sa iyo ng kapayapaan when you see that. That is grace. Di mo ba? Nandun ka lang sa metro, habang gaano yung metro, makikita mo yung view dyan. That is grace. Kasi, yung mga bagay na to nararanasan mo. Amen? Tapos, sabi, grace sounds like a kid laughing. So, may sound ng grace. Pag naririnig mo nga naman, no, let's say, ang pamilya mo, tayo dito, nagkakasayahan. Diba? We do fellowship. Nagkakasayahan tayo. Ang sarap pakinggan. Nagtatawanan tayo. That is grace. Amen? Grace tastes like a good cup of coffee. Parang gano'n, So, may lasa din ng grasya pala.
So, ibig sabihin, when you sit kahit na mag-isa ka lang, even when you sit alone and you have a cup of coffee and your mind is at ease, no, yung ganon. So, that is grace. Amen? Di po ba yung grasya? Tapos may feel din. Grace feels like the joy and excitement of people in love. Yun lang ang nilagay dito eh. Parang yung naramdaman mo nung nagka-crush ka, tapos di ba yung nalaman mo may gusto rin yung crush mo sa'yo, yung excitement na yon, you know that excitement, that's grace. Grace din pala yon. So, all around us, there is evidence of grace. Amen? Lahat dito sa paligid natin, may ebidensya ng grasya. Amen? Kailangan lang nating maging sensitive or maging conscious sa mga ganong bagay na makikita mo, grasya to ng Panginoon. Yung let's say, nandito tayo sa Dubai, no? Yung mga hindi natin nakakain sa Pinas, at least dito nakakain natin. Amen? Ang hipon ang mahal sa Pinas. Di ba? Pero dito, 10 dirhams, bumili ka ng hipon. Madami na yon. Di po ba? That is grace. Di po ba? Yung mga maliliit na bagay na yon, grasya ng Panginoon, only if we learn to appreciate them. No? Doon natin nga, Panginoon, Lord. Kaya nga yun, sabi ko, praise God, kay Pastor Manny. Actually, parang ayoko na sana ding ituloy yung ano ko. Pero, praise God, sabi ko, Lord, natuto din ako dito sa word na binigay mo ngayon, na grace upon grace. Ang grasya, sabi ko, napakalawak niya, pero bakit hindi natin kahit yung konting portion lang, bakit hindi natin magets minsan? Ayan na, hindi ako lasyeng. Hindi natin magets minsan, no? Pero I mean, God is good. God is good. Siya ay mabuti, siya ay mapagmahal. Kailangan lang talaga nating lagi natin pinag-aaralan na ituturo ni Paz, maging conscious sa Kanya, maging sensitive sa salita niya. Amen? And of course, yun nga, yung obedience. Obedience is one of the key. Maraming susi pero one of the key is obedience. We have to be obedient to the Word. Kasi yung itinuturo niya naman niya sa atin, hindi naman para sa Kanya. It's all for us. Amen? So, our faith, not in what we do, but in what Jesus has already done, activates grace to begin working on our behalf. This frees us from constantly striving through our own efforts and enable us to confidently trust in Jesus' finished work. Trusting in His grace matures us and help us to grow into the person God wants us to be. So, kung ano reason or ni Lord na kinreate tayo, balik tayo doon, kinreate niya tayo, He created us for us to be well-off or enjoy our life sa mundong ito. Yun ang purpose talaga ng Panginoon sa atin nung kinreate niya ang tao. Amen? At tayo ang magro-rule over the earth, di ba? Over the animals and over the trees. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, marami nang nangyari. Everything happened really fast. Technology. Minsan ang nagro-rule sa atin na ang technology. Minsan ang nagro-rule sa atin yung situation na, di ba? Sa dami ng pangyayari. So, let's fight this, fight it with a good fight of faith, sabi nga, di ba? Balikan natin kung ano yung design. Let's go back to what God design us to be. Amen? Balikan natin yung tayo ang mag-rule sa mga bagay na yan. Hindi sila ang mag-rule sa atin. Amen? Binigay niya yan to enjoy. Para enjoyin natin. Not to be ruled by them. Di po ba tayo ay, we are made a little lower than the angels path, no? Ay, little lower than God. Di po ba? Di po ba yung bang importante tayo sa Kanya. Kasi unang-una, God gave His life. Jesus gave His life for us. That's how precious we are. That's how expensive we are. Amen? Kasi yung salvation, hindi na mabibili ngayon ng kung ano-anong blood ng goats or ng bulls or cows, whatever. Diba? It's the blood of Jesus that bought us. Diba? Napakamahal. So, pahalagahan mo ang sarili mo. Amen? You are precious to God.
Lagi mong tatandaan yon. Hindi, wag mong hayaan na kawawa ang nararamdaman mo, kawawa ka. No, hindi ka kawawa. Amen? Binigay niya lahat para sa'yo. So, hindi ka kawawa. Rebuke that, that feeling na lagi akong kawawa, bakit ganito nangyayari sa buhay ko, hindi ako, lagi akong napapagalitan, blah, blah, blah. Alam mo yon? Those are the works of the devil. Amen? I-rebuke po natin yung mga yon. Basta ang panghawakan natin yung salita ng Panginoon sa atin na yun nga yung mga I will never leave you nor forsake you. Kung naniniwala ka na totoo ang Bible, bakit hindi mo nararanasan? Kasi nga, dun sa natin, the way we access, hindi natin ina-access. Amen? Hindi natin pinapractice. Practice the Word of God. Practice yung sinasabi ng grace na, andito lang sabi nga, di ba, yung fruit of the Spirit, di ba, ang dami? Patience, joy, ano pa yung mga yun? Marami. 9 ba yun? 11. 9, o di po ba? Ang dami nun. Kuha lang tayo ng kuha. Di ba ba? Mahilig tayong manguha ng mga sale dyan. O di, ang daming libre dito. Libre, libre. Sabi ko nga, nga ang hilig-hilig namin sa libre. Eto, sabi ng Panginoon, libre. Bakit minsan gusto pa natin magbayad? You know, ano sinasabi ko magbayad? You know what costs you? What costs you when you're not ina-access yung faith. Your body is taking the cost. Kasi una-una, namumroblema ka, you're overthinking, your body will take toll. Magkakaroon ka ng stress, di ba? May nabasa ako, hindi ko alam kung nabasa or napakinggan. Ang sabi niya, emotions have muscles. Tama? So, yung emotion, nagkakaroon ng muscle. Kaya may tinatawag na muscle memory. Tama po ba? Minsan, di ba, pag nagta-type ka ng password, without looking at the keyboard, you can type the password. That's muscle memory. So, ang emotions natin, nagkikreate siya ng muscle. So, yung muscle na yung, pag lumalakas, na-overcome ka ngayon. Let's say that emotion is anger. Di ba? Yung anger na, lagi kang galit, konting bagay, okay, uproar, galit, di ba? Nagkakaroon yun ng sa buhay mo. Nagkakamuscle. So, dahil nagkakamuscle, lumalaki siya. And then, hanggang sa kinokontrol ka na niya. Amen? No, don't let emotions control us. Di po ba? Tayo ang nagkocontrol sa ating emotion. Tayo ang boss. Amen? Tayo ang boss sa ating emotion. And we can only do that to control our emotions through grace. Through the power of the Word. Because we cannot do it on our own. Di po ba? We all know that. We cannot do it on our own. Otherwise, Jesus would have never died on the cross if we can only do it by ourselves. Amen? So, dahil hindi natin kaya, bigay mo kay Lord. Amen? Siya na nga nagsabi, pag hindi mo kaya sa akin lang. Kasi siya naman talaga ang gagawa. Amen? So, let's declare the grace in our life. Grace upon grace, it's all been provided. Kailangan lang natin kunin. Access lang natin. Hallelujah. And always hold on to the finished work of Christ. It's all about Jesus. It's all about what He's done. Amen? It's not all about we can do. Amen? Hallelujah. Praise God.